Sa balita, sa serbisyo, at sa bawat kwento. 86 na taon ng tiwala at sa mga darating pang taon, mas pinalakas at mas pinagtibay para sa Pilipino. DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Serbisyong tapat sa'yo, DZRH. Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sina Lakay, Deo Macalma at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming Bayan. Gabi ng Misteryo. Oy mga misteryo, kumusta na kayo? Welcome again sa ating program, Gabi ng Misteryo, ngayong Sabado. Tonight, pag-usapan natin tungkol pa rin sa... Actually, nagbabalik tayo sa ating discussion sa mga galactic beings ngayong buwan na ito. And ipakita natin itong mga UFO sightings na talagang na-record na naman sa iba't ibang mga lugar sa buong mundo. At dito na nga lang sa Pilipinas, meron din tayong ditong pinag-uusapan sa internet, yung meteor strike sa Mayon Volcano. That's merong lumipad paangat dun sa gilid ng Mayon. Alright, very very controversial na rin yan. Pinag-uusapan ngayon ng UFO community sa buong daigdig. Now, here sa compilation na to ng mga UFO sightings sa ibang panig ng mundo, maraming mga iba-ibang mga itsura, iba-ibang mga movement, pero kakaiba. May mga lights, may mga iba't ibang mga shape, nasa sa atin pa rin yan kung paano natin tatanggapin itong ganitong mga sightings, kung mayroong mga sightings about extraterrestrials or aliens. Pero sa totoo lang, nandito naman talaga sila. Hindi lang natin sila nakikita sa ating naked eye. Pero ang maparad lang sa mga nakaka-capture using their phone camera, using their gadgets, iyon ang talagang pinag-uusapan sa buong mundo. So, ito, may mga nakita niyo naman siguro itong iba-ibang mga shapes na ito, iba-ibang mga sightings ito. Ipapakita natin itong bahagi ng compilation nito ng mga UFO sightings sa YouTube channel ni James. Ito yon. Now, there's still a crazy amount of sightings happening all across the world, and people are sometimes seeing different things. Whatever these things are, they're now getting closer. Posted 2 hours ago, we were on a cruise enjoying our vacation passing through the Caribbean when we spotted this light in the sea. Is it possible that these things are trying to communicate with us somehow? What exactly is the message and why now? Besides all this, we have the Alien Files with now new videos coming out. And people are now coming up with more questions than answers. Have we made agreements with non-human intelligences? That's the kind of information I really hope national leadership is able to get to the bottom of. I can't come up with a single explanation that makes sense of what I now know. So what exactly is going on here? Are we actually seeing alien disclosure in real time, or what? Let's try to find out. Let's begin with the basic, and that would be the most recent sightings. So seen in April 26th in Bogota, Colombia. Let's take a look at this.
What is that? Yeah, it looks like it. Posted a week ago by this account in Russia. Let's take a look at this video. 月牙旁边是星星，星星旁边是月亮。月牙旁边是星星。月亮旁边那个什么？ Impressive video if real. Not gonna say it's fake, but I would say possibly AI. I mean, something this size would have possibly been seen by hundreds or thousands of people, and I'm not seeing any more videos, just this one, so I'm gonna say this is possibly fake. E tá mexendo só ali. Ele começou lá no canto, agora ele chegou bem perto do círculo. That's actually crazy. It doesn't seem like a windy day. I don't see any wind on the grass. What in the world is going on here? Andando. Tá andando, Henrique. Tá bom. Vocês conseguem ver? Olha, dá pra ver certinho, gente. Eu tô passada. Tipo, eles estão aqui ainda. Now, so looking back at her video, I'm not seeing lots of wind in the grass or around her. And she points at the sky, there's nothing. There's no clouds, nothing. It seems like a pretty hot summer day. And then there's taken in the Philippines during a live stream of the Mayon volcano. Take a look at this. Okay, so that was a meteor, right? Oh my gosh. You gotta be kidding me. So, wait. A meteor strikes and then something emerges from the same spot, and this was actually caught on a live stream. This is... I guess the question here is this actually a meteor? Is it possible that some of the meteors that we see out there are not meteors? Are they UFOs? And is it quite possible that 3i Atlas was indeed a craft? Now, if this is the case, then why are these things being seen all over the place? Are they leaving Earth for some reason? What exactly are these orbs that we started seeing in November 2024, and we're seeing more and more of them now? So yan, ang compilation na yan, iba't ibang mga UFO sightings. Meron nga recent lang, April 2026, diba? Dito na nga lang sa Pilipinas, meron din tayo. And speaking of that, ay ipakita natin sa inyo yung video na yon na nahagip ng AFAR TV sa Bicol region nang nagkaroon ng meteor strike, diyan sa pinakalikod lang to ng Mayon volcano habang siya ay nag-erupt. Actually nagbubuga nga siya ng lava during that time and okay lang sana kung yung meteor strike lang bumagsak pero matindi nito may lumipad may lumipad nag-shoot up na light pataas Ayan, so ano na rin yan, nagiging topic na rin yan ng debate ng mga ufologists, ng mga experts sa ganitong larangan sa ufology. Ayan, pakita natin sa inyo itong video na ito. Ito, kung nakikita po niyo yan. Alright, so biglang may bumagsak. Ngayon, biglang may bumagsak, di ba? Ayan. Then, sa pagbagsak ngayon, a few seconds or few moments, ayan na, kita-kita nyo na, lumalabas na. Lumalabas na yung liwanag na yun, pataas. Ayan. So maraming mga nagtatanong, maraming mga nag-iisip. Of course, ang nasa larangan ng ufology, naniniwala sila na ito'y maaring spaceship na lumipad, di ba? Iba naman wala yun. Baka nagkataon lang na merong gumanon. Pero ano ba yun? Baka star ba yun? Or ano man,
Ayan, yan ang ating pag-uusapan tonight sa ating Gabi ng Misteryo. Ako, personally, nagkaroon din tayo ng pagkakataon na gumawa tayo ng sarili nating UFO hunting sa madaling araw dito sa Metro Manila. Samahan po ninyo. A part of that ay papakita natin sa ating program dito sa ating Gabi ng Misteryo. But of course, ang pinakamatindi nito yung mga dinisclose ng US government, yung tinatawag na part ng disclosure ng mga recorded UFO sightings sa iba't ibang panig ng mundo. Ayan. Ito'y sa kautusan nga nitong si US President Donald J. Trump na ilabas itong ganitong mga information mula dyan sa kanilang Department of, dati ang tawag yan, Department of Defense, ngayon na ginawa ng Department of War dyan sa Pentagon. Ayan na. And meron din tayong mga kasamahan tonight na magbibigay din ng kanilang mga impressions, ng kanilang mga observation. Ano nga ba ang ganitong mga kaganapan? Ito ba'y may kinalaman? Mayroon bang magagawa? Mayroon ba tayong pakinabang dito para mapahupa na ang tensyon sa gitnang silangan, yung mga kaguluhan sa iba't ibang lugar, dito rin sa Pilipinas meron din tayong political tension dito. Pero I don't think na makikialam itong mga galactic beings sa ganito. Maybe they can make some suggestions, pero not directly. Yun ay sarili ko lang naman na observation, sarili ko lang na opinion yun. Alright, dito pa rin sa ating program, Gabi ng Misteryo sa DCRH, ngayong alas 10 ng gabi. So wala nga absent. See you all. Gabi ng Misteryo. Okay, so muli, magandang gabi sa ating mga kamisteryo. Ngayong gabing ito, pag-usapan natin tungkol nga po sa itong mga UFO sightings sa ating kapaligiran, hindi lang sa Pilipinas. Well, I think mas maraming recorded sa ibang bansa, lalo na sa US, sa Europe, at iba pang mga lugar dito sa Asia. Pero dito sa Pilipinas, meron tayong mga nahagip din paminsan-minsan, pero hindi ganun na pag-uusapan. Ngayon, ano itong mga lugar na ito? May mga compilation na hagip sa iba't ibang mga lugar sa buong mundo. And bakit dumadalas? Parang mas madalas pa yata doon sa dati. Itong mga ganitong mga sightings. Pero of course, marami pa rin nag-aalinlangan dahil sa ngayon masyado na tayong high-tech sa teknolohiya. Masyado ng moderno, di ba? Mayroon ng AI, iba kino-question kung totoo nga ba yung mga sightings na yan, baka naman gawa-gawa lang ng AI, Pero tayo naman, meron naman tayo sarili naman tayong judgment kung ito nga ba ay AI o gawa-gawa lamang o kaya for content only, di ba? Iba gumagawa ng fake na mga ganito mga contents para lang mapag-usapan at maging viral. Gabi ng Misteryo. Dito naman sa Pilipinas, very interesting yung may meteor strike sa Mayon Volcano. Kitang-kita yun ng camera. O di ba? Nakita nyo ba? Naipakita yun pakita natin sa inyo. Ito. Yan. Alright. So, may meteor strike. Tapos, pagkatapos sa bumagsak yung meteor, yung bulalakaw, may lumipad. O di ba? May lumipad pa taas. Ayan, kitang-kita, di ba? Ngayon, merong isang news channel sa internet ang humingi ng observation or paliwanag mula kay Professor Avi Loeb. Isa siyang astrophysicist at talagang meron siyang sariling version, meron siyang sariling observation or impression based sa kanyang expertise. Ito, pakinggan natin yung bahagi ng interview na yan kay Professor Avi Loeb ng Harvard. Isa siyang astrophysicist. Ito yun.
Thank you so much for having me, Natasha. We see a strike of a meteor which is not at the volcano, but actually behind it. And then the light coming up is most likely the glint from a satellite reflecting sunlight. There are more than 10,000 communication satellites moving around the Earth, so it's not very unlikely to see such a thing. So you think that this is completely unrelated, that this is that light has nothing to do, it's not originating from the meteor or the meteorite, it is literally an unrelated satellite that is reflecting light? Right. Oh. So yan. Satisfied ba kayo sa paliwanag ni Professor Avilov? Baka hindi kayo satisfied, ano? Pero of course, may kanya-kanya naman talaga tayong opinion, ano? May kanya-kanya tayong perception, may kanya-kanya tayong observation, impression. Pero kung ako naman tatanungin ninyo, ay hindi pa conclusive para sa akin na ganon, na dun sa paliwanag ni Professor Avilov na sinasabi meron daw satellite na napadaan. Nag-reflect na yung araw ng satellite kaya kitang-kita na maliwanag. Gabi yan eh. Nasaan yung araw? Sabagay, yung mga satellite naman talaga nasa orbit ng Earth, ano ha? So of course, maaaring tamaan pa rin ng sikat ng araw at makikita sa perspective natin, sa ating vantage point, na maliwanag siya. Pero kung titingnan natin doon sa kung titingnan natin, paangat eh. Di bali lang sana kung ang tingin natin doon sa liwanag na yon galing sa malayo, papalapit. Hindi yung galing sa baba. Paangat, pataas. Di ba? Sa palagay ninyo, tama ba yung analysis ko? Di ba? Kung satellite yun, based dun sa paliwanag ni Professor Avilov, dapat malayo pa lang, kita na natin meron ng liwanag papalapit. Di ba? Malayo pa lang. Bawa, ayan, tulad yan. May volcano, di ba? Dapat, kitang-kita na natin, sa malayo pa lang, may papalapit na liwanag. Hindi yung galing sa baba, sa likod ng bulkan, may umaangat. Oo, di ba? Alright. Kayo, anong inyong impression? Ano ba? Anyway, kung ano man yun, hindi natin masabi kung ano nga man yun. Alright. Okay, so, iiwan ko sa inyo yung katanungan tungkol dyan. Ano yung observation, ano yung impression? Pwede kayong mag-comment sa ating live streaming dito sa ating program sa DCRH. At marahil, mapag-usapan din natin sa mga susunod na kabanata ng ating paksa. So ngayon, ito naman, ibahagi ko sa inyo yung UFO files na dinisclose ng US government. Part ito ng kautusan ni US President Donald J. Trump na ilabas itong mga recorded UFO sightings sa buong mundo mula doon sa simula hanggang sa ngayon. Ngayon, sabi, kulang pa raw eh. Kulang. Hindi pa kompleto yan. Kasi puro UFOs lang eh. Paano naman yung sinasabi meron daw kausap ng mga extraterrestrial. So, ibang usapin naman yun. Pero, so of course, mag-focus muna tayo sa UFO sightings na ito. Ito, ipakita ko sa inyo itong hindi naman siguro lahat ito na ipakita natin kasi masyadong marami 50 eh. More or less 50 UFO sightings daw yun eh. Nilabas ng Department of War o nitong Pentagon
So, yan ang mga sightings na yan. So, kung tutusin, talagang meron, no? Talagang nagpapakita sila. Actually, hindi lang sa ngayon, kundi mula pa nung mga unang mga panahon, talagang nagpapakita na sila sa tao. Especially pag mayroong mga big event sa buhay ng tao, sa mundong ito. Gabi ng Mister. Tumunog na ang gandingan para sa kalikasan. Ang itinanghal bilang Best AM Radio Program Host ay si Cesar Chavez para sa special on Saturday ng DZRH. Angel po si Angelo Palmona sa giiwan sa inyo ng isang magandang umaga. Maraming salamat. Life goes on! Nine, good morning, Lakay! Good morning, sister. At good morning. Magandang mainit na umaga. Angel po si Angelo Palmona sa giiwan sa inyo ng isang magandang umaga. Maraming salamat. Sa Pilipinas, una sa Pilipino. Buklatin ang mga pahina. Pakinggan ang boses ng lipunan. Tunghayan ang mga issue mula sa ibang katayuan. Nakakalungkot kasi deserve ba namin ng ganito? Na hindi nila alam kung ano talaga yung kanilang mga karapatan. Yung gobyerno, tinulungan nila yung kanilang magsasaka. Pinapatahimik tayong lahat using various laws. Through education, kayang-kaya nating baguhin yung ganitong klaseng pag-iisip. Isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito, sa Point of View. Ambalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo Lunes hanggang Biyernes sa 2x2. Ng naitalang 17 individual na ang kanilang naaresto. Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Sa ilang mga dokumento ay peke. Hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata ng batas, mananagot ang sangkot at may sala. Dahil sa bawat paglabag, may karampatang parusa. Alamin ang mga pananagutan sa likod ng mga bawal. Dito sa Hoy! Bawal Yan, tuwing Sabado, alas 11:30 ng umaga. Dito lang sa DZRH TV. Observation, yung isa nating kaibigan, si Brother Norman Imperial, na nakabase yan sa US. At alamin natin sa kanya, ano nga bang kanyang masasabi tungkol dito. Meron siyang ibinagi sa atin na kanyang video na talaga nagpapaliwanag tungkol dito. And maybe makakuha tayo ng bagong idea, bagong information tungkol sa paliwanag na ito ng ating kasamaan, ating kaibigan, si Brother Norman Imperial. Go ahead, Brother Norman. Magandang gabi. Isang magandang development ang naganap dito sa US nung nakakambuan, if I'm not mistaken, Mayo 8 at Mayo 22, May 8 and May 22, ng pinasinayaan ng
Pangulong Donald Trump yung sinasabing wardepartment.gov/UAP files. Yung first wave, nirelease nila noong May 8. Yung second wave, ay nirelease nila noong May 22. Tapos, mayroon pa daw paparating na third wave ng mga UAP files. Watch out na lang daw. So, hindi pa ina-announce kung kailan, no? So, parang format niya is, every 14 days yung release. So, hindi natin alam kung paano gano'ng katagal. So, malaki talagang development para sa, hindi lang sa ufology community, kundi pati sa mga ibang ahensya, yung mga skeptics, no? Sa NASA, siguro pati na rin mainstream media. Kasi, ang dami nang inabangan nila na disclosure president, dati akala nila si Obama. Pero sabi nito ni Donald Trump, bawal din ginawa ni Obama kasi ang nilalabas daw niya ay mga classified documents na hindi pwedeng i-declassify. So, kay Donald, ang nilabas niya ay yung mga kuha ng mga barko do sa US Navy, sa iba-iba pang sa CENTCOM, madami doon sa Central Middle East, sa Northcom tsaka Central Command, at meron din dito sa NORAD, sa Colorado, sa Cheyenne Mountain, sa US Air Force, base na underground base. So, madaming nilabas na, siguro, yung mga nilabas naman nilang files, para sa mga ufologists is all news na, no? Na walang mga all news doon, na hindi na encounter, na nakita ng mga bogey, tumatravel, na dinidefy yung anti-gravity, nagsusumi ng 90 degree, pa mga insekto, tapos pa SS, pa sigsag-sigsag, biglang hihinto, parang mga langaw. Pero, inconclusive yung mga nilabas na video. Hindi alam kung, basta mga anomaly lang siya, parang unidentified nga. So, yun yung status, no? Inconclusive. Hindi alam kung sino papatakbo, yung mga race na walang binanggit ng mga body. So, maulinigan na natin yun, yung mga bodies na yun, yung mga katawan ng mga EBE, extraterrestrial biological entity, EBIENs, kung tawag ni Dr. Stephen Greer, nasa mga laboratorio either sa S4, doon sa Groom Lake, Nevada, sinasabing Area 51, malapit sa San Andreas Air Force Base. At yung isang pinakahangar talaga daw nila ay yung sa Wright-Patterson Base, Air Force Base sa Ohio, no? So, yun yung mga hangar ng mga operation nire-reverse engine ng mga aircraft. Ang involved pa sa mga dito yung mga US contractor, pinakamadami dito yung Lockheed Martin tsaka Skunk Works, yung pinakamatunog na nag-reverse engineer nitong mga recovered aircraft. Tapos nire-reverse engineer, pinapaginawa lang parte ng inventory ng teknolohiya nila na napakalawig na through the years. Actually, itong mga to itong mga to ay parte ng isang napakalaking conglomerate of body na tinukoy ito ni dating Pangulong Dwight Eisenhower, tsaka noong 1930s, at military attaché siya ni Pangulong Manuel Quezon noong mga panahon bago magka World War II dyan sa Pilipinas. Si Dwight Eisenhower, natuklasan niya na isang napakalaking body ng mga tao, kapulungan ng mga tao na tinatawag niya, ang tawag lang niya ay Military Industrial Congressional Corporatocratical Complex, no? Na napakalaki ng body. Kung sino man yung hawak nila, siguro ito yung pang OG na goat na siya may hawak lahat ng mga anti-gravity technology. Siguro way back from the 1930s nung simula pang mag-crash. Siguro sangay sila ng gobyerno dito ng US or may contact sila sa gobyerno ng yung mga European government o kung sino man mga bansa na may hawak ng mga recovered crash debris na ginawa nilang inventaryo, siguro pati Vatican, kasi may batita pa nga, may na-recover daw ang Vatican na sa Vatican Archives sa underground, meron silang archives ng mga bagong teknolohiya, no? So, natigil tayo sa mga debris sa Vatican. So, yun nga, yung mga napakalawak ng kwento na to, na
yun na nga, yung natigil tayo sa military industrial corporatical complex, sila rin yung mga tao na nakaenkwentro ng mga kongresista dito sa US na gustong nanagukay, nag-research. They are making their own research and their own personal digging. At yun na nga, napunta na sila sa, meron na silang mga hindi natin masasabi pang CIA, no? Napakalaking entity na roadblock, stumbling roadblock tawagin nila. Yung dalawang primary congressman to si Congressman Tim Burchett from Tennessee, Republican, at saka si Congressman Ana Paulina Luna from Republican din from Florida. So, mapapansin mo siguro mga kalyado nila, kasi Republican, mga kalyado ni Donald Sige, wala pa ako naririnig na Democrat, no? So, malaking ano rin to, yung UFO disclosure, malaking politika rin to, parang Senado sa Helanga sa Pilipinas, na ganong kalaki, una pa, siguro kasing tandaan na pa nung Roswell debris New Mexico, nung June 1947, nang unang nag-crash dito sa New Mexico yung debris ng UFO, o mas nauna pa doon. No? So, ayun na nga, yung may isa rin balita dito, no, nangingialam ng bang ito yung tinatawag ni Donald Trump na, by the way, ito yung tinatawag ni Donald Trump na deep state. Ito yung Military Industrial Congressional Corporatical Complex, pati siya, kasi tsaka rin to, na ka-encounter din ng Kennedy ni JFK, tsaka ni Robert F. Kennedy, tsaka yung ngayong yung kasulukuyang Health and Human Services Secretary, katumbas ng DOH sa Pilipinas, si Robert F. Kennedy Jr. Siya ang nagsulong, by the way, kay Trump, kay Donald, na ilabas itong mga UFO files, i-declassify siya, pati yung assassination ng uncle niya, na si JFK, noong 1963, November 22, na i-declassify na rin, no? So, yun, nag-declassify na months ago. So, ito ng UAP, madami na talaga stumbling block, no? So, hindi siya matuloy-tuloy, kasi may nangyari pa, sa Department of National Intelligence, mga 2 weeks ago, kinumpis ka ng CIA, yung bahay ni Director of National Intelligence, si Tulsi Gabbard, para yung kunin yung mga files ng MK Ultra, mga CIA mind control PSYOPs project ng CIA. Ito na kung napapanood nyo itong MK Ultra, ang excellent example ito yung Manchurian Candidate, o yung tinatawag na sa Marvel movie na lang si Winter Soldier, si Bucky. Yun, siya ang perfect example ng activated super soldier, o yung tinatawag na MK Ultra, mind controlled super soldier, na isipin ng MK Ultra, manufactured killers utilizing lethal tradecraft requiring assassination. Yun ang ibig sabihin nung acronym na MK-ULTRA, MK Ultra. Yun. Manufactured killers utilizing lethal tradecraft requiring assassination, mga mind control, mga assassin. So, meron pa mga kumbaga ito yung mga illegal experiment. Kumbaga ito mga ito magkakadugtong-dugtong one thing leads to another. One research, one anomaly, unidentified anomaly leads to another. So, napakalawak na to. Hindi, isang napakalaking topic to na hindi kasya ang isang upuan, hindi kasya ang isang topic. So, yung UFO, napakaliit lang na aspeto to. So, ayun nga, na-stumble block na nga sila, sinasabi, na parang pinipigilan itong dalawang kongresista, si Congressman Tim Burchett at si Congresswoman Ana Paulina Luna, parang sinasabihan sila, wag nilang ituloy yung yung probing nila tungkol doon sa mga mga kung sino man yung may hawak ng mga debris or kung sino papalakad ng mga UAP na ng mga UFO. Nandun na nga sila, kita na lang nila na siguro may may kapabilidad na mag-travel interstellarly, FTL, faster than light superluminal travel. Na yun nga, nakikita natin sa science fiction sa Star Trek, no? Ayun na yung kapabilidad niya. Ang main prominent figure dito sa disclosure movement na to ay walang iba kundi si Dr. Steven Greer. I think narinig na ata rin to ni kapatid ako yung tungkol kay Steven Greer,
na siya yung dati siyang neurosurgeon pero nag-facilitate siya ng parang siya may sarili siyang movement, nakalimutan ko na sa sobrang dami ng impormasyon ng mga sagap. Siya ang primary promotor ng CE5, ng Close Encounters of the Fifth Kind. Yung kumbaga magme-meditation kayo, tapos group meditation, makikita kayo sa mga good extraterrestrial na party ng Galactic Federation. So ako niniwala rin ako talaga sa Galactic Federation, no? No, talagang body sila. Kasi yung sa research namin, ako naman galing sa Ra Research Society ni Wesley Bateman, meron talaga silang pinadating kay Mr. Wesley Bateman na anti-gravity technology na yun ang naging pundasyon dito sa US ng Project Shiva Nova. Yung si Shiva, yung madaming kamay na na goddess of if I'm not mistaken, si Shiva ata is god of destruction or god of nourishment. Ay tama, goddess of destructionist, yung destruction, si Shiva. Laser siya, isang deuterium capsule o deuterium pellet. Madami siyang laser nakalagay sa isang confinement device na pang fusion, pero hindi siya mag-fuse ng hydrogen to hydrogen na magiging helium. Ang gagawin niya, yung mga deuterium pellet, tutunawin niya ng million degree centigrade ng mga laser, tapos paiikutin niya, tapos yun yung magiging anti-gravity. Medyo mahabang proseso eh. Pero nandun sa akin, meron akong papel, kung gusto ni Mr. Ray Sibayan, makukuha niya sa akin yung So yung sa amin, yung secret space program na yon, yun ang naging batayan ng may sinasabi si Mr. Corey Good na Black Ops, either Black Ops na secret space program ng mga military sa US Air Force, or minsan hindi naman siguro solar warden kasi mga high level na yun eh, yung mga taga yung nasa kalawakan. Si solar warden nanggaling sa sa Project Paperclip. Yung mga German scientists, sila Von Braun, may mga may mga hawak din sila anti-gravity device, yung sa mga New Schwabenland, yung mga yung mga sa Brill tsaka Hannibal na mga spacecraft na German anti-gravity craft, mga German Secret Society, yun ang promotor nung yung Project Paperclip na naging solar warden. No, so mga hawak na sila. So mga mga German Secret Society na mga forbidden na mga topic na to sa mainstream. So bihira lang mabanggit tong mga secret program. So yun ang yun ang parte sa akin. No, siguro na link pa rin to do sa 11 or 14 scientists na either nawawala or nakita na buhay, nakitang patay dahil sa ginagawa nila sa anti-gravity. Mainly ang sa dito ay si General McCasland sa US Air Force, Brigadier General na nakadestino do sa Kirtland Air Force Base, New Mexico. So, madami sila na So, delikado tong mga yung laro ng kabal. Ang tawag dito ni Amang Bathala ni Matanda ni Oldman, 666 yung Dark Cabal. Sila yung sinatawag na ni Mr. Dwight Eisenhower na Military Industrial Congressional Corporatical Complex, na sila rin ang umaharang doon sa dalawang congressman, si Congressman Tim Burchett of Republican of Tennessee and si Congresswoman Ana Paulina Luna, Republican of Florida, na sinasabihan sila na wala silang this is the end of the line for them. Wala na silang ma-research pa na tungkol sa mga anti-gravity kasi magdidig pa sila, wala na sila makikita. Either siguro sasabihin na manganganib ang buhay nila or wala lang sila talaga makukuha pag may na pag nagtuloy pa sila, may makita sa impormasyon, baka yung pa maging mitsa, So, napakalaking politika talaga nito. Ito isang laban ng spiritual, labanan ng dilim, laban sa liwanag, laban sa dilim. Itong lagi sinasabi ni Amang Bathala, ni Amang Senyor Ignotente, Amang Senyor Ninoy Apipsos, Amang Senyor Glawasadi. Yung tatlong pangalan niya sa pinanggaling niya, si Amang Bathala na siya talagang Diyos kataas-taasan, sa maniwala man naman nakikinig dito o hindi, si Maestro Amang, ang pinangkukunan ko ng source ko, yun sa katauhan ni Nanay Baby, Nanay Teresa, na naging guest na rin ni Mr. Ray Sibayan. So,
So sa ngayon muna, peace out and namaste. Have a good night. Kung ano man itong mga paliwanag ni Brother Norman, nasa sa inyo na rin. Iniiwan ko rin sa inyo, ha. Kasi opinion lang naman to. May kanya-kanya naman tayong opinion. So we have to respect other people's opinion. Ano. Ako, meron din ako sariling opinion. Ngayon, kung meron kayong gustong i-share na opinion or idea, ay malaya naman kayo na mag-post ng inyong comments sa ating live streaming, sa ating live chat. Ano, ha. Dito sa DZRH Gabi na Misteryo. Gabi na Misteryo. Gabi na Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Makuha Elizalde, na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Huwag kaliligtaan, tuwing linggo, alas 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV, at via online streaming. Samahan niyo po ako hanggang 7:30 ng gabi. DZRH Usapang Liga. Magandang gabi Pilipinas, Metro and Mega Manila, nas extension sa DZRH at RHT. Naray si Bayan. At Kisses Hubson. Para sa DZRH, una sa Pilipinas. Una sa Pilipino. We've got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars. Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing linggo alas 3 ng hapon, dito lang sa DZRH TV. Good vibes ang hanap mo? Dito ka na sa sigurado! Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan ang pakiramdam at pampaganda ng araw. Hindi lang ba sa good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas, at mas pinaaksyon sa Match Point tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV. Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo, at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes.
mulat sapol, no? Parang yun ang naging joke na parang gusto mo maputol ang puno, punta ka sa DNR. Pero kasi ano na yan eh, parang nangyari na eh. Hinahabol mo na lang yun, sinusubukan mo na lang gawin okay yung pinahintulutan mo. Babalik at babalik pa rin siya na dapat ma-hold into accountable yung mga pumayag. Actually, yung namimiss kasi ng DNR dun sa debate dito is hindi siya usapin kung i-earthball natin yung mga puno. Ang usapin siya is ba't nila pinayagan yung project in the first place. This is a room para sa kanila, parang pagnilayan nila or mag-self-assessment sila bilang isang ahensya na talaga bang na-fulfill natin yung mandato natin? And tonight ay meron din tayong ibabagi sa inyo na ito na binabanggit ko sa inyo. Hindi ko naman ginagawa to actually, no? Trinay ko lang na mag-UFO hunting sa madaling araw. Ayan And yung kabuuan nito ay yung mapanood sa ating YouTube channel, Misterio Ghost TV. Pero part of this ay ibabahagi ko sa inyo. Mayroon kasi ako ritong na-share din ating personal experience ng sighting before nang tayo nandyan sa Malabon. At yung iba pa na nagkaroon ng tayo ng sarili nating experience about itong mga extraterrestrial beings. In fact, sa totoo lang, meron din tayong recently meron din tayong dream na nakita ang mga UFOs na lumilipad sa kalawakan ng Metro Manila. And hindi naman to physical, and I think ito ay nasa astral, o di ba? Marahil may ipaliwanag ko rin to sa dito sa video nito kung saan tayo nag-UFO hunting. Ayan. Alright, ito yon. Panoorin natin. Panawagan natin sa mga galactic beings kung nakikinig man kayo. Maybe you can show up. Magpakita naman kayo rito sa direction ng aking camera. Para mahagip naman ng aking camera yung mga liwanag ng mga spaceship. Ano na naman, lambing lang naman natin kung gusto niya magpakita. May nagtatanong sa akin dati, may nagsabi na di ba sila mayroon tayong communication with the galactic beings? Yes, actually meron naman. Until now naman meron, pero hindi ganun ka-frequent yung communication ko. Kung hindi naman masyadong important yung messages or situation na hindi. Although pag very strong yung kanilang message, nagpapakita sila in my dreams. Recently meron na akong dreams with them. I don't know if it's an astral or a dream, pero nagising ako in dreams so naging lucid ako. And I realized na nandun nga ako, maybe it's in another dimension kasi pinakita sa akin may mga spaceships above Metro Manila. Above Metro Manila yan. Interpretation ko naman is maybe hindi siya sa physical Metro Manila, hindi siya sa physical reality. Yung counterpart ng physical, which is maybe the astral reality, yun. So they are now present in the astral reality of Metro Manila. Yun ang pinakita sa akin. So, pinakita sa akin may mga spaceships, lumilipad sa mga clouds, paroon parito, mayroong iba-ibang klaseng spaceship. Alam niyo, kung nanonood kayo ng mga Star Wars, Star Trek, parang ganun Para bang nasa isa na tayong civilization na we can see them around, that we can see them flying around,
nag-hover sila above our houses, our buildings. And hindi lang this shape, hindi na siyang mga rounded shape ng mga ships, but also kung napanood nyo yung pelikula ng John Carter, yung ship doon ng mga beings, parang ganon, yung elongated ships. Ayun. So, I think the message na nakuha ko dun sa pinakita sa akin sa dreamlike state na yun, or vision. Yes, we are here. We are already here. Sa inyong atmosphere, we are flying. We are here. You cannot see us physically, but if we shift our consciousness to higher vibrations, maybe we can perceive their presence. Kasi ito yung binabanggit natin, no? If you want to see them, kasi we ourselves are in the physical realm. They are not in the physical realm. They are in the non-physical realm. So, kung gusto natin sila makita, we have to change our consciousness, yung ating vibration, yung ating frequency, para mag-shift tayo sa non-physical realm. Yun. So, parang ano rin yan, parang sa kapag gusto natin makita ng mga gumagalang kaluluwa or spirits, we cannot see them physically. Nobody can see them physically. Yung mga clairvoyant, they can see them, akala nila ay physical, pero hindi. Masyado kasing clear yung vision nila. So meaning, they can see them in another reality, in another dimension. Yun. Although, ngayon nagkakaroon na nga ng overlapping of dimensions, of realities. Nag-overlap natin physical reality to non-physical reality. So, mas madali natin silang makita with our eyes. Pero most of us can see them in our mind. Our mind's eye. Meron kasing mata yung ating mind, which we can use to see other realities. Yon. Yung ganyang paliwanag yan, natutuhan ko yung kay Sir Jimmy Licauco. Alam niyo, Sir Jimmy Licauco, mentor natin yan, yung siya'y buhay pa. And, ganyan, mga discussion niya rin sa kanyang program dati. Kanyang program na Inner Mind on Radio. Okay, let's go back to our UFO hunting. Ito cloud to eh. Pero, very interesting yung shape ng cloud. Wow. Alam po ninyo, kung titignan yung mga clouds, ang ganda panoorin yung mga clouds yung cloud formation. Iba-ibang mga cloud formation. In fact, yung mga sinaunang mga civilization, if they want to communicate with higher beings, and higher beings communicate with them through cloud formation. So, doon nakukuha, doon na-interpret ng mga seers, ng mga oracles, ng mga psychics ngayon, tawag natin sa mga psychic ngayon, yung messages from the higher beings through cloud formation. Ito, anong formation to? Looks like I don't know, a face. Okay, here. Ito. Wala akong makitang light. Pwede bang magbukas kayo ng ilaw dyan sa taas? Baka pwede lang naman.
It's just a request. Diba? Okay itong cloud formation na ito sa baba. Para siyang dinosaur. Yung sa taas na, wala, hindi ko alam kung anong klase. Kayo, baka may nakikita kayo. Kaya ngayon nakalagay dyan may UFO ba? Sagutin yung tanong na yun. Tingnan nyo rin itong nakikita ko rito. Baka meron kayong makagilap. Gamitan nyo rin ang inyong clairvoyant ability. Baka makita nyo sila. Ito itong area na ito Diyan na yung Guadalupe Bridge. Bandang ano na yan, Makati. Ito yung bandang EDSA Pioneer. Yan, Pioneer yan. At dito na rin sa bandang ito ay Ortigas area na yan. Okay. Alam, tama yung binabanggit ni Brother Bunga. Para sa ghost hunting, tiyagaan din para makakita ka using instruments or camera. Ganito rin sa UFO hunting, magtiyaga ka rin maghintay. Hindi ganun kadali. Kaya mga dyan na may mga for content purposes only na gumagawa sila ng fake images. Mali yun. Hindi dapat pinapanood yung ganun. Panluloko yun sa tao. Okay, ito yung Metro Manila ngayon. Yung oras na ba? Sa oras ko dito ay 2:40 AM. Wala pa akong nakikita. Parang steady ngayon yung mga clouds. Pero itong clouds na to, parang parang dikit-dikit na sila. Ayan. I wish na makita ko ulit mga nakita ko dati. When I was in Malabon, along MacArthur Highway, may nakita akong malaking ship hovering sa taas lang ng electric post. Hindi yung ordinary na, hindi yung mas mababang electric post ng Meralco. Yung mas mataas pa, yung may mga high tension, mga mas malalakas na voltahe ng kuryente. Mas matatayog yung poste na yun. And above that, meron nag-hover na shadow na circular. Akala ko noon, and totoo, way back 1990s. Kaya ako nandun, I was waiting for my sister na galing sa school sa Valenzuela. Alam, may school naman dyan sa may Fatima. Then I was looking up. When I look up, pinakita akong rounded shape na shadow hovering just above the high tension wire post. Tinitingnan ko yung mga katabi kong mga tao kasi meron yung mga naghihintay ng mga sasakay sa jeep along MacArthur Highway. Kung nakikita nila, nakikita ko, hindi sila aware. Hindi sila nakatingala. Ako lang nakatingala. I don't know kung anong iniisip nila, ba't ako nakatingala. Ayaw ko naman sabihin sa kanila na mayroon ako nakikita. Baka sabihin pa, baliw ako. And, ayun, tinitingnan ko. Then, nakarinig ako ng, parang soft lang na hum, parang humming sound. Then after that, umikot, hindi siya nag-switch on ng light, yung rounded shape na shadow. Malaki, napakalaki niya. Gaano ba ka? Parang ang laki ng sukat eh. Pero rounded siya.
So, dali, meron ako nakita rito. May lumilipad dito. Ayun, dali. Ayun. Dali ha. Tingnan natin ito. Ayun, agip ko. Yun. I think aeroplano yan. Masyadong mababa. Aeroplano yan. Hanggang doon na lang yan. Nawala na. Okay, tuloy natin yung kwento ko doon. So, nakita ko yung nag-hover na yan. Umikot siya. Then, all of a sudden, bigla na siyang shoot. Alam niyo yung mabilis lang na parang gumanon lang. Wala na. Nagpakita lang, wala na. Bigla siya nawala. Wala siyang light, pero shadow lang siya. Shadow, rounded shape na napakalaking ship. Yan, yun yung na-experience ko. Pero yung aking mother naman, si Nanay Carmen, meron siya na-experience din. Naglalaba siya sa labas ng bahay namin sa baba. Yung sa apartment. Diyan din sa Malabon area. Nagtataka siya bakit may lumilipad na rounded, maliit lang na rounded object, rounded shape. Just kasing taas lang ng bubong ng bahay. Akala nga niya may nagpapalipad ng laruan. Alam mo yung drone. 1990s, hindi pa naman usang drone di ba? Wala pa yun. Siguro gumagamit lang ng mga military lang. Pero, imposible Umakyat siya kasi nasa second floor ako ng apartment. Sabi niya, alam mo anak, may nakita ako. Akala ko naman baka mayroon na naglalaro sa kapitbahay natin, nagpapalipad ng iba-ibang kulay ng ilaw. Sabi ko, ano tsura? Rounded siya, no? Pabilog yung ilaw sa ilalim, iba-ibang kulay. Sabi ko, nakunay. Parang may nakita na, nagpakita yata sa inyo yung mga beings, ha? Hindi ko na maalam yun, eh. Sabi, akala ko laruan lang, eh. Tapos bigla siyang nawala, sabi niya. Nung sinusundan ko ng tingin, sabi niya, pagka dating doon sa dulo nung roof, yung bubong sa pinakadulo ng apartment, kasi ilang door kasi yung apartment doon. I think nasa, I don't know kung 10 doors ba yun? Sa pinakadulo, bigla raw nawala. Ang swerte mo naman, nanay, sabi ko. Nakakita pala kayo ng UFO, close encounter yun, ha? Sabi ko gano'n. Pero ang galing, ha? May nakita siyang gano'n. Siyempre, nanay ko yun, paniniwalaan ko yun, di ba? Di ba? Saka during that time, 1990s, wala namang magpapalipad ng mga drone, eh. Hindi pa uso mga drone noon. Ngayon na lang. Sabi ko nga, baka may drone lang noon, mga military people lang. Another one. May nakita rin akong isa pa. Okay, i-share ko na rin sa inyo habang tayo nag-UFO hunting dito ngayon. Nag-sky watching tayo. Doon din sa Malabon area. I don't know kung sila ay nagpaparamdam sa akin that I have to look outside at tumingala sa window. At pagtingala ako sa window sa bandang north side, may paparating na triangular shape na object, malaki. Wala kang marinig, kasi actually mababa siya, wala akong marinig na sound. Nauso pa naman dati yung tinatawag na sightings sa mga black triangles. Sandali, may nakita ko rito, sandali. Dali lang, ha, may nakita ko. Ano to. Aeroplano rin to.
Haba-haba rin ang lipad. Oh. Nag-aalay na yata siya sa runway. Yan. Palanding yata ito. Oo, palanding ito. Sandali. Nakita niyo ba yung ilaw niya? May ilaw. May ilaw siya. Sorry naman, hindi ganun kalakas ang camera ko. Ayan. May ilaw. Aeroplano yan. Okay, so going back to that triangular shape na object. Abay dumaan sa ibabaw ng bubong ng bahay namin sa Malabon. Ni wala akong marinig na huni o tunog ng makina. Di ba kapag ganun kalapit na yung aeroplano, dapat dinig mo na yung malakas na sound, di ba? Yung supersonic sound. Wala. During that time, sa mga research ko, uso na noon yung sightings ng mga black triangle. Yung mga lumilipad na triangular shape na black. I don't know kung yun yung ngayon na stealth plane. Pero di ba kapag plane yun, dapat malakas yung sound. Wala akong marinig na sound. Promise. Wala. Kung stealth bomber yun, dapat meron din pa rin sound, di ba? Kung gawa ng tao. Wala talaga. No sound at all. Wala. Hinabol ko pa nga yun kasi nung paglagpas sa bubong ng bahay namin, siyempre sa kabila may bintana. Hinabol ko sa kabilang bintana sa south part, southern area. Kita ko talaga yung hugis triangulo na black ship, black spaceship, I don't know, or black plane. Pero pinagtataka ko lang, kung aeroplano yun, dapat malakas yung sound. Dapat dinig mo yung supersonic sound niya. Hindi. Wala rin siyang light. No light. Kasi kung aeroplano, dapat may light, di ba? Wala. Unless na talagang ayaw, hindi lang binuksan yung light. Okay. Nasaan na tayo? Nawala na yung mga ulap. Ano to? Ba't ganyan? Ulap pa rin ba yan? Oo nga, ulap pa rin yan. Sa taas. Wala. Pero liwanag sa tuktok. Oo. Yeah. May mga ulap pa rin dito. Yan yung mga ulap. Parang hindi tayo pinagbigyan tonight. Walang from time to time gagawin natin to para maka-capture tayo ng objects. Okay, and I hope na nakatulong ako sa inyo sa sharing ko ng aking experience, yung sa sharing ko nating UFO hunting dito sa ating program sa Gabi ng Misteryo. And kayo rin, itry nyo rin. Yan. Actually, tiyagaan lang naman talaga. Di ba? Parang ghost hunting din yan. Inuulit ko, parang ghost hunting din yan. Tiyagaan lang din. Baka maka-capture. Pero of course, kung di nyo wala kayo na-capture sa first night, try nyo ulit sa ibang pagkakataon, o di ba? Tiyagaan lang. Ganoon naman ang buhay natin, di ba? Dapat tiyagaan lang para ma-achieve natin yung ating goal sa buhay. Alright, so tonight, i-share ko rin sa inyo itong perspective, itong observation, na impression ni Brother Arvin Capasilio. Ano nga bang kanyang masasabi sa ganito mga sightings again ng mga UFOs, hindi lang sa Pilipinas kundi sa ibang bansa, at ano ba ang maaaring gustong ipahiwatig ng mga ito sa atin bilang tao? Alright? Okay? Take it away, Brother Arvin Capasilio. Magandang araw po sa kanilang lahat mga kaibigan. Nandito po ako ngayon sa itaas ng isang building. Dito po sa kinatatayuan ko,
Tignan po natin kung makakatsyempo tayo ng UFO or mga UFOs. May mga UFO kasi kung hindi nagtatago sa mga ulap, sila mismo ay nagpapanggap na ulap. Sa mga nanonood po, kung meron po sa inyong clairvoyant or active ang third eye, pakitignan po kung may nakikita kayong mga unidentified flying objects. Pakicomment na lang po kung may nakita po kayo. Okay, lipat naman po tayo dito sa ibang view. Sa mga nanonood po dyan, lalo na sa mga active and third eye, pakicomment po kung meron kayong nakikitang mga unidentified flying objects. Kung napanood nyo po ang pelikulang Predator, makikita nyo sa scene ang alien at ang kanilang sasakyan na bigla na lang lilitaw at bigla na lang nawawala. Pero para sa akin, hindi po siya nawala. Nandun lang po siya. They just shifted from the third dimension to the fifth dimension and vice versa. Sa pelikulang Prey, there was a scene wherein nag-cloak o nag-invisible ang alien. Pero nakikita siya ng kalaban niyang oso or yung brown bear. Because animals have the ability to see in the astral plane. Tulad ng mga alaga nating aso, minsan nakikita nyo kumakahol sila sa isang lugar o sa isang sulok kahit wala ka naman nakikitang tao o hayop. Pero ang mga aso, yes, may nakikita sila. They also have the ability to see in the astral plane. Sa tingin nyo mga kaibigan, since nakakarinig tayo ng mga balita about UFOs and aliens, dapat ba tayong matakot sa kanila? Dapat po ba tayong magpanik? Banta ba sila sa ating mundo? Or looking at the positive side, nandito ba sila para tulungan tayo, bantayan tayo, o alagaan tayo? Bakit nga ba yung mga pelikulang napapanood natin about UFOs and aliens ay sasakupin tayo o sasaktan tayo? Mga kaibigan, para sa akin, matagal na po silang nandito sa mundo. Matagal na natin silang kasama. Pero may nabalitaan po ba kayo na ginawa silang hindi maganda? Kung alam niyo lang po, tumutulong po sila sa atin para tumakbo ng maayos ang ating mundo. Kung sakaling makakita po kayo ng UFO or alien, binabati ko po kayo. Mapalad po kayo. Gifted kayo ng third eye. Dahil kayo po ang pwede naming maging tulay ng mga mensahe papunta sa kanila. Huwag po tayong matakot. Bagkus, i-welcome po natin sila. Dahil bago pa kayo pinanganak, nandito na po sila. Gumagabay, nagbabantay. Mas maganda nga po kung sana yung kanilang advanced technology matutunan po natin. Kaso nga lang po, they know our limits. Alam nila kung ano kaya natin gawin. Kaya yung knowledge nila about advanced technology, hindi nila sa atin ibibigay. Alam nila gagamitin natin ito to take advantage. Instead na tumulong tayo sa ating mga kapwa. Kaya mga kaibigan, makipag-give and take po tayo sa kanila. If they are good to us, then let's be good to them. If they are giving us, then let's also give them. If they love us, let's also love them. Yun lang po mga kaibigan, maraming pong salamat sa inyong lahat, sa inyong panahon, sa inyong pakikinig. God bless po, magandang gabi po. Gabi ng Misteryo. Siya po ang kabuuan ng ating programa ngayong gabing ito mga kaibigan tungkol sa existence ng mga extraterrestrials, galactic beings, ng mga UFO. Ako naman, personally, I would advise yung karamihan sa atin na wag lang tayo lagi nakayuko. Diba? Wag lang tayo lagi nakayuko. O diba? Dapat tumingala rin tayo. And of course, una-unang pagtingala natin, salamat tayo sa pong lumikha na tayo'y nabibiyayaan, nakakasurvive tayo, tayo'y buhay, paggising natin sa umaga, o diba? Sa mga lahat ng mga blessings. And of course, pagtingala natin, i-observe din natin yung kalawakan. Baka meron tayong
mahagip. Meron tayong makita. Especially pag meron naman kayong mga gadget or pag meron kayong nakita na something unusual, why not? Kunan natin ng video. Hindi naman masama kumuha ng video, no? Alright, okay? So, I think yun lang ang maging awareness natin. Wag lang tayo lagi kasi karamihan ng mga tao ngayon lagi nakayuko lagi nakatingin sa gadget. Sabi nga, look up. Ayan, diba? Look up para tumingin tayo sa kalawakan. I-appreciate natin ang kagandahan ng kalawakan, ng ating papawirin, ng ating kalangitan, diba? Alright? And of course, let's try to be positive and let's try to pray and humingi tayo ng guidance from galactic beings para maging maganda naman yung takbo ng buhay natin, lalo na dito sa Pilipinas, at matigil na yung bangayan natin mga opisyal ng gobyerno na opisyal pero dapat public servant po kayo, ma-realize niyo na you are in the government to serve the people, and you should be serving the people, not serving yourselves, not serving your colleagues, di ba? Ayan na. Hindi naman tayo political sa ating program. Paalala lang naman yun, ano. Alright, salamat po sa mga tumutok po sa ating Gabi ng Misteryo tonight. And wag po kayong bibitiw sa mga susunod pang episode ng ating program tuwing alas 10 ng gabi, Sabado, sa DZRH. Kaya walang absent. See you all. Gabi ng Misteryo. Sa loob ng 86 na taon, DZRH ang naging kaagapay ng mga Pilipino sa balita, sa serbisyo at sa bawat kwento. 86 na taon ng tiwala at sa mga darating pang taon, mas pinalakas at mas pinagtibay para sa Pilipino. DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Serbisyong tapat.